Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na partikular na ikinababahala ng ating mga kaibigang nasa katanghalian at katandaan ang pagkain ng karne. Pagdating sa pagkain ng karne, maraming mga nakatatanda ang maaaring nakakaramdam ng pagkalito. Sa isang banda, nararamdaman nilang tumatanda na sila at nanghihina ang katawan, kaya kailangan nilang kumain ng kaunting karne para lumakas. Sa kabilang banda, natatakot sila sa laganap na problema ng three highs, high blood pressure, high cholesterol, at high blood sugar, at nag-aalala kung ang pagkain ba ng karne ay magpapabigat palalo sa kanilang katawan. Ang problemang ito ay masasabing isang hamon sa hapagkainan ng maraming pamilya. Ngayon, ibabahagi ko muna sa inyo ang dalawang totoong kwento na nangyari sa mga taong malapit sa akin. Ang una ay tungkol kay Lola Maria, 67 taong gulang. Dati si Lola Maria ay napakalakas at kilala sa kanilang komunidad bilang isang huwaran sa kalusugan, ngunit mula nang magretiro siya, lalo siyang nabahala sa problema ng three highs. Dahil dito nagtakda siya ng isang napakahigpit na tuntunin para sa kanyang sarili, tuluyan na niyang itinigil ang pagkain ng karne. Mula noon, ang kanilang hapagkainan ay naglalaman na lamang ng mga gulay-prutas at mga produktong gawa sa soya. Maging ang itlog at gatas ay bihirang-bihira na niyang kainin. Sa simula naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam at ipinagmalaki pa niya ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na lumitaw ang iba't ibang problema. Napansin niya na siya ay hingal na sa pag-akyat lamang ng hagdan at ang kanyang mga binti at paa ay lalong nanghihina na para bang naubos lahat ng lakas sa kanyang katawan. Isang araw habang siya ay naglalakad-lakad sa parke, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at muntik nang matumba. Agad siyang isinugod ng kanyang pamilya sa ospital. Matapos ang pagsusuri, sinabi sa kanya ni Dr. Andres Tan na siya ay may sakit na tinatawag na sarcopenia at ang sanhi nito ay ang pangmatagalang kakulangan sa protina, lalo na sa dekalidad na protinang mula sa hayop. Ang pangalawa ay tungkol kay Lolo Jose, 70 taong gulang. Kamakailan palaging sumasakit ang mga tuhod ni Lolo Jose. Nahihirapan siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Akala niya ay normal lang ito dahil sa pagtanda, kaya hindi niya gaanong pinansin. Hanggang isang beses, muntik na siyang matumba sa loob ng bahay. Dahil sa pag-aalala, dinala siya ng kanyang pamilya sa ospital para magpasuri. Lumabas sa resulta na si Lolo Jose ay may malubhang osteoporosis. Ipinaliwanag ng doktor na hindi lang nabawasan ang kanyang buto, kundi ito'y naging parang malutong na biskwit na pakarupok. Nagtatakang nagtanong si Lolo Jose sa doktor, "Kung ganoon po, Dok, kung uuwi ako at kakain ng maraming nilagang baboy, makakatulong po ba yon para mapunan ang calcium?" Napangiti ang doktor at umiling sinabi sa kanya na ang pag-asa sa pagkain ng baboy para sa calcium ay hindi gaanong epektibo. Upang mapalakas ang buto, kailangan niyang kainin ng 3 ibang uri ng karne. Ang mga karanasan ni na Lola Maria at Lolo Jose ay sumasalamin sa katotohanan ng maraming nakatatanda. Ang kanilang mga problema ay nag-uugat sa iisang tanong: dapat ba talagang kumain ng karne ang mga nakatatanda? Anong uri ng karne at paano ito kainin sa pinakamalusog na paraan? Ngayon, lilinawin nating lahat ng sabay-sabay ang mga tanong na ito tungkol sa pagkain ng karne ng mga nakatatanda. Bago tayo magpatuloy sa ating pangunahing paksa, kung tunay ninyong pinapahalagan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga mas kapaki-pakinabang na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Siglang Ginto, inilalahad lamang namin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin ng tapat sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. Balikan natin ang ating paksa ngayon. Maraming mga nakatatanda ang umiiwas sa pagkain ng karne dahil sa takot sa three highs
sa paniniwalang ang simpleng pagkain ng kanin at gulay lamang ang makapagpapanatili ng kalusugan. Gayunpaman, ang konseptong ito ay maaring kailangan ng i-update. May isang research team mula sa isang kilalang universidad sa larangan ng parmasya na sa pamamagitan ng eksperimento sa mga daga ay nakatuklas ng isang interesanteng bagay. Sa ilalim ng kondisyon na kontrolado ang kabuuang calorie intake, ang mga matatandang daga na pinakain ng diet na may katamtamang pagtaas sa proporsyon ng taba at pagbaba sa proporsyon ng carbohydrates ay nagpakita ng makabuluhang pagbagal sa metabolic abnormalities at organ atrophy na kaakibat ng pagtanda na nakatulong sa pagpapahaba ng kanilang buhay. Bagamat ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa mga daga, ang mga natuklasan nitong pattern sa pangangailangan sa nutrisyon ay may mataas na pagkakatulad sa atin bilang mga tao. Anong aral ang itinuturo sa atin ng pag-aaral na ito? Ibig sabihin para sa ating mga nakatatanda habang tumataas ang edad natural na nababawasan ang muscle mass ng katawan at bumabagal ang metabolismo. Sa panahong ito, mas kailangan nating tiyakin ang sapat na pagkonsumo ng protina at katamtamang dami ng dekalidad na taba upang mapanatili ang normal na paggana ng katawan sa halip na kumain lamang ng kanin at gulay. Ang pananaw na ito ay sinusuportahan din ng mas maraming international at authoritative na pag-aaral. Ang nangungunang medical journal sa mundo, ang The Lancet, ay naglathala ng isang malaking pag-aaral na kinasasangkutan ng 11 bansa. Natuklasan dito na ang mga nakatatanda na may sapat na protein intake ay hindi lamang karaniwang mas mahaba ang buhay, kundi mas mababa rin ang panganib na magkaroon ng kanser. Isang nakakagulat na datos ang nagpakita na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng mas mababa sa 40 gramo ng protina bawat araw ay may mortality rate na kasing taas ng 31%, habang ang mga kumukonsumo ng higit sa 40 gramo ng protina bawat araw ay may mortality rate na 18% lamang. Ang pagkakaiba ay napakalinaw. Hindi lang para sa mahabang buhay ang tamang pagkain ng karne ay nakakatulong din sa pagprotekta ng ating mga buto. Isang pangmatagalang pag-aaral ng American Geriatric Society ang natuklasan na ang mga nakatatanda na kumakain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay may mas mabagal na pagbaba ng bone density kumpara sa mga bihirang kumain ng isda. Ipinapakita nito na ang tamang pagkain ng karne ay hindi lamang nakakapagpabagal sa pagkawala ng buto, kundi tunay na nagpapataas din ng lakas ng mga ito. Kaya makakabuo tayo ng isang siyentipikong konklusyon. Ang ganap na hindi pagkain ng karne ay hindi isang malusog na pagpipilian para sa mga nakatatanda. Ang katamtamang pagkain ng karne ay hindi lamang nagpapataas ng malaki sa panganib ng 3 highs, bagkus ay may 3 tunay na benepisyo. Ang unang malaking benepisyo ay ang pagpapanatili ng kalidad ng kalamnan. Ang karne ay ang pinakamahalagang pinagkukunan ng dekalidad na protina na tumutulong sa atin na labanan ang pagkawala ng muscle mass at nagpapalakas sa ating mga paa. Ang pangalawang malaking benepisyo ay ang pag-iwas sa kakulangan sa nutrisyon. Ang karne ay mayaman sa mga mahahalagang sustansya tulad ng vitamin B12, iron at zinc na mahirap makuha sa sapat na dami mula sa mga pagkaing halaman. Ito ay epektibong nakakatulong na maiwasan ang anemia at iba pang karaniwang problema sa kakulangan sa nutrisyon. Ang pangatlong malaking benepisyo ay ang pagprotekta sa paggana ng utak. Habang tayo ay tumatanda, humihina ang kakayahan ng ating katawan na labanan ng oxidation. Ang katamtamang pagkain ng karne ay nakakatulong na mapataas ang antas ng antioxidant ng katawan na malaki ang naitutulong sa pagpapabuti ng memorya at pagprotekta sa paggana ng utak. Sige, ngayong alam na natin ang kahalagahan ng pagkain ng karne, bakit marami pa ring tao ang nag-iingat dito? Ito ay pangunahing dahil sa ilang matagal nang umiiral na maling akala at tsismis. Ngayon, lilinawin natin ng sabay-sabay ang 2 pangunahing maling akala tungkol sa pagkain ng karne. Maling akala BLG. 1, basta't hindi kumain ng karne, bababa ang kolesterol. Maraming mga nakatatanda
ang naniniwala na ang mataas na kolesterol ay dahil sa pagkain ng matatabang karne. Kaya't kung hindi sila kakain ng karne, bababa ang kanilang kolesterol. Ang pananaw na ito ay bahagyang tama lamang. Kailangan nating malaman na ang ating triglycerides at kolesterol sa dugo ay hindi pangunahing nagmumula sa pagkain, kundi sa internal synthesis ng ating katawan. Kunin nating halimbawa ang kolesterol, halos 70% hanggang 80% nito ay gawa ng ating sariling atay. Ang nakukuha natin mula sa pagkain ay maliit na bahagi lamang. Ganito rin ang kaso sa triglycerides. Ibig sabihin, kung simpleng hindi ka lang kumakain ng karne ngunit hindi mo binabago ang iba mong gawi sa pagkain, tulad ng pagkain pa rin ng maraming puting kanin at tinapay ang iyong atay, ay gagawa pa rin ng malaking halaga ng lipids. Kaya't ang pag-asa lamang sa hindi pagkain ng karne upang mapababa ang kolesterol ay may limitadong epekto at maaari pang magdulot ng ibang pinsala sa katawan dahil sa kakulangan ng ilang sustansya. Ang tunay na siyentipikong paraan ay ang pagpili ng malusog na karne na mababa sa taba at mataas sa protina kasama ng isang balanseng dieta. Maling akala BLG. 2. Laganap na ang kanser ngayon at ang pagkain ng karne ang may kasalanan. Ang kasabihang ito ay malawak na kumakalat dahil marahil ay narinig na ng lahat na inuri ng International Agency for Research on Cancer na nasa ilalim ng World Health Organization ang pulang karne tulad ng baboy at baka bilang isang 2A carcinogen na nangangahulugang posibleng carcinogenic sa mga tao. Dahil dito maraming tao ang natakot sa karne at inisip na ang pagkain nito ay magdudulot ng kanser. Kailangan nating tingnan ang pananaw na ito ng may pagsusuri. Una, ang kanser ay isang sakit na dulot ng kombinasyon ng maraming salik. Ito ay malapit na nauugnay sa ating genetic makeup, kapaligiran, lifestyle at iba pa. Hindi ito sanhi ng iisang salik lamang. Pangalawa, ang panganib na tinutukoy sa mga pag-aaral ay pangunahing nagmumula sa saturated fat sa pulang karne at sa iba't ibang additives sa mga processed meat products tulad ng sausage at bacon. Panghuli at ang pinakamahalaga ay ang dosis. Anumang pahayag na hindi isinasaalang-alang ang dosis ay hindi siyentipiko. Isang pag-aaral sa Amerika ang natuklasan na ang panganib na mamatay sa cancer o sakit sa puso ay mas mataas lamang sa mga matatanda na kumukonsumo ng higit sa 113 gramo ng pulang karne araw-araw kumpara sa mga kumukonsumo. Lamang ng 14 gramo. Ang rekomendasyon naman ng mga gabay sa nutrisyon sa Pilipinas ay ang mga matatanda ay dapat kumonsumo ng 40 hanggang 75 gramo ng karne bawat araw. Sa loob ng inirekomendang halaga na ito at sa pagpapanatili ng isang balansing dieta, ang panganib mula sa pagkain ng pulang karne ay masasabing napakaliit. Kaya ang konklusyon ay hindi ang pagkain ng karne ang pangunahing salarin ng kanser. Ang susi ay ang katamtamang dami at malusog na pagpili. At dapat iwasan hanggat maaari ang pagkain ng mga processed meat products. Sige, ngayong nalinaw na natin ang mga maling akala sa wakas, ay maaari na nating ibunyag ang pinakamahalagang sagot para sa araw na ito. Aling mga uri ng karne ang pinakaangkop para sa ating mga nakatatanda? Kapag binanggit ang pagkain ng karne, ano ang unang larawan na pumapasok sa iyong isipan? Hindi ba't isang plato ng mabango at mamantikang adobong baboy o isang mangkok ng mainit at masaganang bulalo? Tama ang baboy at baka ay masasabing mga matatandang kakilala na sa ating hapagkainan. Ngunit dito, sasabihin ko sa inyo na para sa mga nakatatanda, ang dalawang matatandang kakilalang ito ay maaring hindi ang ating pinakamahusay na pagpipilian. Bakit ko nasabi ito? Ang problema sa baboy ay ang mataas na fat content nito, lalo na ang mga nakikitang taba na talagang medyo mataas. Para sa atin na kailangan maigpit na kontrolin ang 3 highs, ang sobrang pagkain nito ay tiyak na magdaragdag ng karagdagang pasanin sa katawan. At ang baka naman, bagamat ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, ang mga hibla ng laman nito ay kilala rin sa pagiging makunat at matigas.
para sa atin na unti-unti nang humihina ang mga ngipin at bumabagal ang kakayahang tumunaw. Ang bawat nguya ay parang isang pisikal na gawain para sa ating mga ngipin at tiyan na medyo nakakapagod. Kung gayon, mayroon bang pagpipilian na nagbibigay daan sa atin na tamasahin ang kasiyahan sa pagkain ng karne nang hindi nag-aalala na magdulot ng problema sa katawan at maaari pang ang makatulong na palakasin ang ating mga buto? Ang sagot ay siyempre meron. Minsan ang itinuro ng World Health Organization na may 3 uri ng karne na napakahalaga para sa kalusugan ng mga nakatatanda isda na mayaman sa omega. 3 fatty acids manok na mababa sa taba at pato na mayaman sa iron. Hindi lamang ito nakakatulong na palakasin ang ating immune system at kalusugan ng buto, kundi nakakatulong din na mapababa ang panganib ng mga sakit. Sunod, ipapakilala ko ng husto sa inyo ang 3 uri ng karne na pinakaangkop para sa mga nakatatanda. Ang unang uri isda, ang ginto mula sa tubig para sa utak at pampatibay ng buto. Ang isda ay masasabing ang maginoo sa mundo ng karne. Napakarami ng benepisyo nito. Una, ito ay napakabait sa ating tiyan. Ang istruktura ng protina ng isda ay malambot at napakadaling tunawin at i-absorb ng ating katawan na may absorption rate na umaabot sa 90% pataas. Para sa ating mga tito at tita na medyo humina na ang digestive function, ito ay isang perpektong pinagkukunan ng protina. Pangalawa, at ang pinaka-nakakagulat na punto, ang isda ay isang mahusay na pampuno ng calcium. Baka magtaka kayo, hindi ba't ang pag-inom ng gatas at pagkain ng tokwa ang paraan para makakuha ng calcium? Sa katunayan, maraming maliliit na isda ang may nakakagulat na mataas na calcium content, lalo na iyong mga maaari nating kainin kasama ang buto, tulad ng dilis at sardinas. Dito kailangan nating bigyan ng espesyal na papuri ang dilatang sardinas. Baka isipin ninyo na hindi malusog ang dilata, ngunit sa kaso ng sardinas, ito ay isang exception. Matapos dumaan sa proseso ng mataas na temperatura at presyon, ang mga buto nito ay nagiging napakalambot at natutunaw sa bibig. Bawat 100 gramo ng dilatang sardinas ay naglalaman ng humigit kumulang 300 milligrams ng calcium, halos katumbas na ng isang basong gatas. Ang mas maganda pang isda ay natural na naglalaman ng vitamin D na siyang susi para mabuksan ang pinto ng ating katawan sa pag-absorb ng calcium, na tinitiyak na ang calcium na ating kinain ay hindi nasasayang at napupunta ng maayos sa ating mga buto. Panghuli, ang isda ay tagapagtanggol din ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Lalo na ang mga deep sea fish tulad ng salmon at tuna. Sila ay mayaman sa isang mahiwagang fatty acid na tinatawag na omega-3. Ang omega-3 na ito ay parang panlinis ng tubo sa ating mga daluyan ng dugo na tumutulong na bawasan ang lapot ng dugo, alisin ang sobrang bad cholesterol sa mga pader ng daluyan ng dugo at panatilihing bukas ang ating mga ugat. Kaya't malaki ang nababawas na panganib ng arteriosclerosis, atake sa puso at stroke. Paano ito pinakamahusay na kainin? Ang pinasingaw na isda, ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang nutrisyon nito. O kaya naman ay magluto ng isang mainit na sabaw ng isda na may tokwa. O paminsan-minsan kumain ng isang dekalidad na dilatang sardinas. Lahat ng ito ay matatalinong pagpipilian. Ang pangalawang uri, manok, ang pinakaabot kayang pampalakas. Kung ang isda ay isang magiliw na maginoo, ang manok naman ay ang pinakamatapat at pinakasimpleng tagapagtanggol ng lakas sa ating tabi. Ang ating mga kalamnan ay parang isang bank account. Nung bata pa tayo, marami tayong naideposito, ngunit kapag tumanda na, kung puro labas lang at walang pumapasok, mabilis na mauubos ang account na ito. Ang tao ay magiging mahina at madaling matumba. At ang manok, lalo na ang pitso ng manok na walang balat, ay ang pinakamahusay na pagpipilian para tulungan tayong magpatuloy na magdeposito ng kalamnan sa ating muscle account. Napakababa ng fat content nito, isang tunay na zero burden na di kalidad na protina na epektibong tumutulong
sa atin na pabagalin ang pagkawala ng muscle. Ang manok ay isa ring nutritionist para sa ating nervous system. Nakakaramdam ba kayo minsan ng pamamanhid sa mga kamay at paa at panghihina ng katawan? Ito ay maaaring isang paalala mula sa inyong nervous system. Ang manok ay mayaman sa B vitamins, lalo na ang vitamin B6, na isang mahusay na katulong sa pagpapalusog ng mga nerbiyos. Kasabay nito, itinataguyod din ito ang metabolismo ng protina na hindi direktang nagpapataas ng ating immune system. Hindi lang iyon, ang manok ay mayaman din sa elementong phosphorus. Ito at ang calcium ay isang pares ng magkapatid na mahusay magtulungan. Kailangan nilang magsanib-puwersa upang gawing matibay at may kakayahang umangkop ang ating mga buto. Paano ito pinakamahusay na kainin? Magluto ng isang mainit na sabaw ng tinolang manok. Maaari kang magdagdag ng sayote at malunggay na hindi lamang nagpapainit ng puso at tiyan, kundi nagpapalakas din ng enerhiya. Ito ay isang pambihirang comfort food sa dieta ng mga nakatatanda. Ang pangatlong uri pa to, ang hindi gaanong napapansing dalubhasa sa banayad na nutrisyon. Kung ikukumpara sa isda at manok, ang pato ay maaring hindi gaanong sikat sa hapagkainan, ngunit ito ay tiyak na isang all-around nutrition champion na lubos nating minamaliit. Una, ito ay isang pioneer sa pagbibigay ng iron. Maraming mga nakatatanda ang may iron deficiency anemia na nagiging sanhi ng maputlang mukha at palaging kawalan ng enerhiya. Ang iron content ng pato ay napakayaman, mas mataas kaysa sa manok, at ito ay heme iron na madaling maabsorb ng katawan. Napakabisa nito sa pagpapabuti ng anemia, pagpapaganda ng kutis at pag-alis ng pagod. Pangalawa, ang pato ay napakahusay sa banayad na pag-aalaga. Sa pananaw ng tradisyonal na gamot, ang kalikasan ng pato ay medyo malamig, mahusay sa pag-moisturize at pag-alis ng pagkatuyo. Ito ay partikular na angkop para sa mga nakatatanda na palaging nakakaramdam ng init sa katawan, madaling magkaroon ng singaw at tuyo ang bibig at dila. Sa tag-araw, ang pagkain ng sinampalukang pato ay nakakagana at nakakapresko. Sa taglamig, ang nilagang pato ay nagbibigay ng init at sustansya nang hindi nagdudulot ng init sa katawan. Ang mas mahalaga, ang taba ng pato ay napakatalino. Ang komposisyon ng fatty acid nito ay ganap na naiiba sa mantika ng baboy. Sa halip, ito ay katulad ng fish oil, mayaman sa monounsaturated at polyunsaturated fatty acids na mabuti para sa ating puso at mga daluyan ng dugo. Tumutulong sila sa ating katawan na i-regulate ang lipids at bawasan ang bad cholesterol. Para sa mga kaibigan na may problema sa trihyes, ito ay isang mas malusog na pagpipilian kaysa sa baboy. Bukod dito, kapag nilaga ang karne ng pato ay nagiging napakalambot, kaya't kahit ang mga matatanda na may mahinang ngipin ay madaling makakain ito. Kung gayon, paano natin pipiliin ang tatlong uri ng karne na ito? Sa totoo lang, napakasimple. Maaari ninyong tandaan ito. Kung gusto ninyong protektahan ang puso at utak at bigyan ng pampadulas ang mga buto, piliin ang isda. Kung gusto ninyong palakasin ang kalamnan at immune system at gawing mas masigla ang katawan, kumain ng mas maraming manok. Kung kayo ay may mainit na konstitusyon, madaling magkaroon ng singaw at gustong madagdagan ang iron at dugo, ang banayad na pato ang inyong pinakamahusay na pagpipilian. Sa kabuuan, itong tatlong hindi gaanong kilalang nutrition kings kumpara sa baboy at baka ay hindi lamang mas madaling tunawin at mas mababa sa taba, kundi nagbibigay din sa atin ng dekalidad na protina at iba't ibang mahahalagang sustansya na kailangan ng ating katawan. Sila ay mga hindi dapat mawala na haligi sa malusog na hapagkainan ng ating mga nakatatanda. Sige, ngayong naipakilala na natin ang tatlong uri ng karne na pinakaangkop para sa mga nakatatanda, naniniwala akong mayroon na kayong bagong pag-unawa sa kung paano kumain ng karne ng malusog. Ang isda, manok at pato kumpara sa baboy at baka ay mas madaling tunawin, mas mababa sa fat content at kasabay nito ay nagbibigay ng dekalidad na protina at iba't ibang mahahalagang sustansya. Sila ay mga hindi dapat mawala na malusog na pagpipilian sa dieta ng ating mga nakatatanda.
Ayon sa mga rekomendasyon ng mga gabay sa nutrisyon, ang mga nakatatanda ay maaaring kumonsumo ng 40 hanggang 75 gramo ng karne bawat araw. Maaari nating pagsalitan ang pagkain ng isda, manok at pato at hatiin ito sa iba't ibang pagkain para sa mas magandang epekto. Siyempre, para maging matibay ang mga buto, hindi sapat ang pagkain lamang ng karne. Kailangan din nating isama ang isang siyentipikong pamumuhay upang matiyak na ang calcium na ating kinain ay tunay na naabsorb at nagagamit ng katawan. Una, magbilad sa araw. Araw-araw pumili ng oras sa umaga o hapon kung kailan banayad ang sikat ng araw at magbilad ng 15 hanggang 30 minuto. Tinutulungan ng sikat ng araw ang ating katawan na gumawa ng vitamin D na siyang susi sa pag-promote ng calcium absorption. Pangalawa, mag-ehersisyo ng katamtaman. Ang ehersisyo ay nagpapasigla sa mga buto at nagtataguyod ng pagdeposito ng calcium. Ang mga banayad na ehersisyo tulad ng paglalakad tai chi at mabagal na pagtakbo ay napakaangkop para sa mga nakatatanda. Hindi lamang ito nagpapataas ng bone density kundi nagpapabuti rin ng balanse ng katawan. Pangatlo, gawing iba-iba ang pagkain. Bukod sa 3 uri ng karne na inirekomenda natin ngayon, maaari ring dagdagan sa pang-araw-araw na dieta ang mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng gatas tokwa, sesame, taste nuts at berdeng madahong gulay. Kasabay nito dapat bawasan ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa asin, asukal at taba dahil pinapabilis nila ang pagkawala ng calcium. Pang-apat, uminom ng maraming tubig. Ang sapat na tubig ay nakakatulong na mapanatili ang normal na sirkulasyon ng ating katawan, tulungan na dalhin ang calcium at iba pang sustansya sa mga buto at bawasan ang lapot ng dugo na nagpapababa sa panganib ng blood clots. Inirekomenda na ang pang-araw-araw na pag-inom ng tubig ay hindi bababa sa 1,500 mililitro. Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating paksa para sa araw na ito. Ating balikan ang mga mahahalagang punto. Sinagot natin ang pagkalito ng maraming nakatatanda sa tanong kung dapat bang kumain ng karne o hindi. Nalaman natin na ang ganap na hindi pagkain ng karne ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kalamnan tulad ng sarcopenia at panghihina ng katawan, habang ang pagkain ng maling uri ng karne ay hindi nakakatulong sa mga problema tulad ng osteoporosis. Sinasabi sa atin ng siyentipikong pananaliksik na ang katamtamang pagkonsumo ng dekalidad na protina ng mga nakatatanda ay maaring maging mas malusog at magpahaba ng buhay. Ang pinakamalaking natutunan natin ngayon ay ang pagkilala sa 3 uri ng karne na pinakaangkop para sa mga nakatatanda: isda na mayaman sa calcium at omega, manok na nagpapalakas ng kalamnan at pato na nagbibigay ng iron. Sila kumpara sa tradisyonal na baboy at baka ay mas angkop sa mga pangangailangan ng katawan ng ating mga nakatatanda. Dito, nais kong bigyan ng espesyal na paalala ang lahat ng ating mga nakatatanda. Ang ating katawan ay may iba't ibang pangangailangan sa nutrisyon, sa iba't ibang yugto ng edad. Ang ilang mga lumang paniniwala tulad ng ang pagtitiis sa katandaan ay isang kayamanan, o kapag may sakit, kailangan mong iwasan ang lahat, ay maaaring hindi na ganap na siyentipiko sa ngayon. Ang pinakakailangan ng inyong katawan ngayon ay dekalidad at madaling i-absorb na nutrisyon upang mapanatili ang lakas ng kalamnan at density ng buto. Mangyaring huwag ninyong tuluyang tanggihan ang lahat ng uri ng karne dahil lamang sa takot sa 3 highs, at huwag din isipin na ang basta-bastang pagkain ng kaunting karne ay malulutas ang problema. Ang pakikinig sa pangangailangan ng inyong katawan at paggawa ng siyentipikong pagpili ang pinakamalaking responsibilidad ninyo sa kalidad ng inyong buhay sa pagtanda. Siyempre, ang lahat ng ating pinag-usapan ay hindi para magdagdag ng pressure sa inyo, kundi para maghatid ng isang positibo at proaktibong saloobin sa kalusugan. Ang kapangyarihan sa kalusugan ay nasa ating sariling mga plato at paa. Ang paminsan-minsang pagpapalit ng baboy sa hapagkainan ng isang pinasingaw na isda, ang pagpapalit ng mamantikang ulam ng isang mainit na sabaw ng tinolang manok. Ang mga ito ay hindi mahirap na gawin, ngunit ito ang pinakamakinabang
na pamumuhunan para sa inyong kalusugan. Isama pa ang pang-araw-araw na paglalakad at pagbibilad sa araw at matutuklasan ninyo ang isang mas malakas at mas masiglang bersyon ng inyong sarili na paparating. Tandaan ang bawat dagdag na pag-aalaga sa inyong mga buto ay isang dagdag na garantiya para sa inyong kaligayahan sa pagtanda. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo kahit kaunti ang nilalaman natin ngayon, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section sa ibaba upang malaman kung may halaga ang aking ibinahagi. Kung sa tingin ninyo ay wala itong kabuluhan, mangyaring mag-type ng 0 ng tapat. Ang inyong totoong feedback ang aking pinakamalaking motibasyon para patuloy na magbago at magbigay ng mas mahusay na nilalaman. Naway kumain kayong lahat ng siyentipiko mamuhay ng malusog at tamasahin ang bawat araw na puno ng sigla. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam.